Welcome back sa Inay Ko Po. O mga inay, hindi madaling mawala ng pandinig, lalo pat yan ang isa sa mga ginagamit natin para maintindihan ang mga bagay at ng mga kausap natin. Oo, kaya importante po no na talagang sensitibo tayo Yan. at aware. Aware is the term no sa pakikitungo sa mga kapatid natin po na deaf. Kaya today mag-aaral tayo ng mga paraan kung paano makipag-communicate po sa kanila. Yes. At ang magpapaliwanag sa atin dyan si Madam Mojaira de la Cruz, Planning Officer 3 mula sa National Council on Disability Affairs. Ma'am! Hi, Moji. Moji! Magandang umaga po. Magandang Yes, umaga po sa lahat. I love this topic. Yes. Totoo lang. Kasi 'di ba, ako may pinsan po ako, yun nga kinikwento ko, 'di ba, deaf po siya. Pero sa Amerika napaka-advanced nila eh, 'di ba? Nagda-drive, I mean, it's kumbaga parang it's a daily thing. Like life goes on, ganyan. Yeah. Pero syempre, dapat sa atin mas aware pa tayo at nagsisimula yan sa foundation at kumbaga no, education at information na i-impart natin sa society. So ano po ba yung correct word to address deaf people? Tama po bang tawaging bingi or ano dapat yung mga politically correct terms no to address? Actually, dalawa po yan kasi madalas lang tayo naririnig. Very familiar po tayo sa deaf, di po ba? Correct. Pero meron din po kasi tayong tinatawag na hard of hearing. So pag deaf talagang profound na talaga. Pero meron po kasing part ng sektor na hard of hearing sila. Meron pa rin silang naririnig and usually yung iba sa kanila gumagamit po ng lip reading. Oo, Kaya, reading. yung hearing aid, ganon. So, hard of hearing po ang tawag po sa kanila. So, pag Tagalog naman, tawag po natin sa kanila bingi. So, madalas naririnig po natin yung deaf and dumb or deaf and mute. Yun, madalas Yeah, pa nga, deaf and kahit mute. nga Deaf and po mute. sa media, sa televisions, naririnig po namin. Pero hindi po talaga dapat ginagamit yung deaf and mute. Deaf lang po. Kasi, meron silang vocal cords. So, di ba pag napansin niyo po, pag may mga nag-uusap-usap na mga deaf, usually, maingay po sila eh. Lalo na pagka medyo nadadala na sila ng mga excitement. Yeah, they have the sounds. Opo. Maingay po Meron sila. sound. And since hindi naman sila aware na maingay na sila. Oo. Diba? So, ang ingay So nila. hindi sila mute. Hindi sila mute. Oo. Kasi may vocal cords sila. So, deaf lang po Bongga. talaga. I love that. Deaf. So, di ba, deaf. Pero Deaf. paano ba yung tamang pag-communicate sa kanila? Ang basic po kasi talaga nila sign language. So, hindi naman lahat sa atin ay marunong mag-sign Correct. language, di ba? So, kung hindi mo alam mag-sign language, even yung mga basic gestures na ginagamit natin, yung kahit tayo nakakarinig, nagagamit natin, rin po yun sila, nakaka-adapt din sila, naiintindihan din po nila yun. Ano yung basic? And, yung kunyari, Ito, hello. Ano ba yan? hello. International Diba, kaya, din. gutom ka na, di ba? Yeah, Minsan gagano. yeah. Tapos, Yung literal, sinasabayan, yes po, sinasabayan natin ng facial expression, di ba? Even sa sign language, magkasama po yon yung kamay, yung galaw ng katawan, even yung facial expression. Like, pag nagsabi ka ng hello, pero nakasimangot ka naman, parang, wini-welcome mo ba? Di ba? Parang kailangan yun sabay. So, part po yun sa sign language. And then, kapag may kausap ka, hindi ka talaga marunong mag-sign, pwede naman yung paper and pen. Ay, Diba? tama. Nakakakita Even, naman sila. yes po, nakakabasa, di ba? Sign, lahat tayo gumagamit ng cellphone. Yan yung isang bagay na hindi natatanggal sa atin, di ba? So, Yeah. mas madaling pwede natin gamitin yan. Pag wala kang papel, wala kang... Meron nga ballpen. yung kami po nung pinsan ko, so bandaldal namin. Oo, meron kaming app, 'di ba, na sa voice. So parang ako sasabihin ko, itatranscribe niya. Tapos siya itatype niya pabalik. Mhm. Oo, totoo. Ang galing. Tapos tuloy-tuloy yung chika namin, ganito. Kumbaga parang ano lang siya eh. Yung nakikita ko dyan, yung na-experience ko ngayon sa language barrier. 'Di ba? Na you make it as smooth as possible. Yeah. Kasi ngayon, 'di ba, kakagaling ko nga lang sa Korea, puro Koreano ang kausap ko at sanay tayo diyan. At through the years, nagets ko na kung paano kapag-communicate efficiently. Na kahit di kami nagkakaintindihan, nagigets ko na yung punto. Tapos pag kunwari may translator, 'di ba? Parang yung delay, hindi nagde-delay, parang smooth yung communication. Nag-uusap kami. Nagigets din niya kung may ganun ng klase. So sa atin dito, ganun na rin po ba? Meron, wala pa po kaming masyadong nakitang or- advanced na apps natin para sa mga deaf. Meron sa mga blind, may yung parang course, nag-ano yung mga- sa kanila, nag sinasabi sa kanila kung anong nasa paligid or ano yung nasa, kasi pwede sila manood ng film, no, sa movie, pero may mga nagsasabi sa, even yung kapag naglalakad tungkol sa sinasabi nila na kung parang dinidescribe ko ano yung nasa paligid. Pero dun sa deaf,
hindi pa ako masyadong aware personally sa masyadong advanced na technology. Pero merong mga technology rin para sa ating mga deaf. Lalo na ngayon yung sa ating IRR, meron dong IRR ng accessibility, yung BP344. May sinasabi rin doon na merong system na gagamitin para i-enhance yung pandinig or yung mga sounds para kunyari sa isang room, meeting room lalo na, para nakaka-adapt or naririnig din or kahit papaano alam ng mga deaf yung kung ano yung nangyayari. Mm-hmm. And gusto ko po malaman yung deaf sensitivity training na pag-uusapan natin ngayon. Libre po ba to? Ang NCDA po kasi, actually hindi lang naman NCDA, kahit yung mga organizations natin on persons with disabilities, nagkakandak din po tayo ng mga, hindi lang siya deaf sensitivity but disability sensitivity training or orientation. Sa NCDA po, complete na yung disability types. So ito po yung kung paano tamang pakikitungo, tamang pakikipag-usap, even yung mga laws or perspective din on disability, kasama din po yung deaf. Paano sa atin sila i-assist, kasama po doon and free lang po yun. Mm-hmm. Kapag sa NCDA naman po pwede kayong magsabi lang, email lang naman ang katapat niya. Yeah. No, sa tawag lang pong ganon. Tapos last week po ginawa namin yung Speakers Bureau na tinatawag namin. Ang ginawa po namin noon, last week ay lahat po ng mga governing agencies ng NCDA, tinuruan namin sila kung paano i-conduct. Kasi sa dami po ng gusto nating abutin na maging aware on disability sa lahat ng klase kasi iba-ibang disability, iba-iba rin po ang parang dynamics. So, iba-iba rin ang ituturo sa kanila. So, itong mga government agencies natin, sila na mismo ang magbababa sa mga attach nila. So, kasi ang NCDA, lalo na ang secretariat, iilan lang po kami, parang 40 plus, 50 plus. So, hindi po namin kayang abutin lahat. So, ang ginawa po namin, itong mga government agencies natin, sila na po yung mismong mag-aabot doon sa mga attach nila. Actually, alam mo, dapat sa parang foundation pa lang ng society, ini-inject na natin to di ba? Sa mga bata pa lang. Yes. Para mas well-rounded tayo ng mga being. Ang dami natin kasing, syempre, alam ko ang dami natin problema, gutom, poverty, trabaho, etc. Pero talagang, hindi dapat natin kinakalimutan. Basics to Yes. Basics to Mga tao, kapag-kikipagkapwa-tao to di ba? Part ng society po kasi Correct. sila. Yeah. Oo, di ba? They can Na be parang, as productive. oo, Yeah. actually, naano nga ako nababother ako. Pag kunwari, yung mga, di ba nung unang panahon, talagang walang way para sa mga PWD na kailangan, paano ka magsi-stairs, di ba? Hindi mo ba naisip yon? Parang ganon, parang ano ba to? Sino ba tong gumawa ng structure na to? Lagi kong tanong yun. Parang, Pero ngayon may batas na. Oo, Meron, di actually, ba? matanda na po yung batas natin. Mas matanda pa yun. Matanda na po yung batas natin. Kaya lang matanda yung batas. Opo, medyo talagang yung pagpupush lang na implementation talagang kailangan talagang tutukan. Di ba? Kasama dapat sa building code yun. Actually, Matagal na kasama paling naman po talaga siya yung accessibility na lahat dapat ng tao ay nakakapasok, nakakagamit in a safe manner ng mga features po ng isang establishment, di po ba? Di Siya ba? po lang dapat na-discriminate kasi pag hindi mo yung nagamit, it's a form of discrimination Corrected by. Pero ito na nga, ano pong comment nyo? Kasi syempre, alam natin talamak yung bentahan ng peking PWD. Di ba? Actually, hindi nga siya peke Kasi nakakalusot siya Ang dami kong, parang mga instances na nagre-report na may mga PWD card, wala namang kapansanan. Opo. Actually, dalawa nga po ang form niya ng sinasabing fake. Isang talagang binili mo sa recto or online na talagang hindi duman. Kasi ang issuance po is from the local government units. Kami sa NCDA Secretariat, nag-i-issue kami but on emergency case lang, for example. Kasi kung ang mag-i-issue sa'yo, kung taga-QC ako, Quezon City Hall. So kung kunyari ako ay taga Mindoro, hospital ako dito, alam nga pupunta pa ako Mindoro, di ba? So yun pwede po sa amin na kumuha. So yun yung tinatawag namin emergency. So merong mga kinukuha online, hindi talaga siya issued ng LGU. And meron namang isang klase na issued ng LGU pero hindi ka naman talaga person with disability. Parang ganun, di ba? Dalawang klase po Yun siya. nga doon ako na parang di ba kayo nagigilty? Opo. Di ba? Wala ka naman disability pero para lang maka-discount. Oo. Yes po. Isa po siyang malaking usapin ngayon kasi po siya parang
ninanakawan mo yung talagang eligible for Oo. the discount, for the privilege. So ano po yan, tulungan na rin po, tinap na rin po namin yung Department of Justice, which is one of the member agencies ng NCDA, na actually napag-usapan na namin po in the previous mga subcommittees namin, to tap din po yung NBI para po imbestigahan itong mga online accounts na ito para po magawan. Kasi minsan pagka walang nakitang naparusahan, di po ba, minsan parang walang... Oo, parang kailangan mo may sampulan. Yes po. O ito mag-promote na po kayo ng inyong mga Oo. events. Ano yung mga activities nyo for the year 2025? Sa NCDE po, tuloy-tuloy lang po tayo. No? Meron po tayong mga... ang gusto po kasi natin like sa employment, marami rin pong persons with disabilities na gustong makapasok sa opisina ng gobyerno. Kasi nakikita natin stable po yan, no? And gusto rin po natin ng public service. Kaya lang ang problema po natin minsan yung sa civil service. So ang NCDA nag-provide po siya ng free na review ng civil service at online po siya. So madaling i-access po ng mga persons with disabilities. Libre po siya, and then we have online learning system na pwede nyo pong anytime, pwede nyo pong i-access sa website ng NCDA. So meron din po tayong tinatawag na National IT Challenge for the Youth. Kasi meron tayong tinatawag na global. Ito lang pong November, the Philippines hosted po yung Global IT Challenge. And ang Pilipinas, nag-uwi po tayo ng mga 24 medals from the mga youth po with disabilities ang kasama po doon. And tuloy-tuloy po yan sa mga LGUs po natin na naghahanap po tayo ng mga youth na pwede nating i-train at isabak po sa international. Marami po tayo mga programa. Pwede po kayong kumonek sa NCDA and bantayan nyo po yung website ng NCDA, ang Facebook ng NCDA, lahat po ng nangyayari sa ahensya, lahat ng mga programa, mga activities po natin na pwede nyo pong i-access, makikita nyo po doon sa Facebook. Maraming salamat sa pagpunta dito ngayong araw na Maraming ito. salamat Miss din po. Moji Mohaira de la Cruz, bongga. diba? Planning Officer mula sa National Council on Disability Affairs. Mabuhay po kayo. Thank Salamat you. po.